Amen. So, salamat po sa Panginoon. So, salamat po sa ating mga umawit, sina Sister Mayet and Sister Maha, sa kanila pong collaboration. Nag-collab ang dalawa para po sa isang awitin. So, there are 10,000 reasons, sabi nga. Yan. So, para tayo po ay magpuri sa Diyos. So, many reasons, para tayo po ay magpuri sa Panginoon. At walang rason para tayo po ay hindi magpuri sa Panginoon. So, yan po yung ating napakinggang awitin. So, that is from Psalm 103, binasa po natin. At nagkataon na yan po ang ating awitin. Okay? So, salamat po. And ngayon po, mga kapatid, ay dako po tayo sa Word of God. At samahan po ninyo ako muli sa atin pong passage na atin pong sinisiris po this month of July. 1 Thessalonians chapter 2. Unang Thessalonica. 1 Thessalonians chapter 2, verses 1. Mula po verse 1 hanggang verse 12. So ito po yung ating babasahin. So 1 Thessalonians chapter 2, verses 1 to 12. Unang Thessalonica, Kabanata 2, mga talata 1 hanggang 12. Okay, so tayo pong lahat ay magsitayo muli para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. So this is the Word of God. So baybayan po natin sa atin pong mga Biblia. For you yourselves know, brethren, that our coming to you was not in vain, but after we had already suffered and been mistreated in Philippi, as you know, we had the boldness in our God to speak to you the gospel of God amid much opposition. For our exhortation does not come from error or impurity or by way of deceit, but just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak not as pleasing men, but God who examines our hearts. For we never came with flattering speech, as you know, nor with a pretext for greed. God is witness. Nor did we seek glory from men, either from you or from others, even though as apostles of Christ, we might have asserted our authority. But we proved to be gentle among you, as a nursing mother tenderly cares for her own children. Having so fond an affection for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives, because you had become very dear to us. For you recall, brethren, our labor and hardship, how working night and day so as not to be a burden to any of you, we proclaim to you the gospel of God. Verse 10. You are witnesses, and so is God, how devoutly and uprightly and blamelessly we behave toward you believers, just as you know how we were exhorting and encouraging and imploring each one of you as a father would his own children, so that you would walk in a manner worthy of the God who calls you into His own kingdom and glory. Salamat po at purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin, O Diyos, salamat po sa umaga pong ito at minsan pa kami po'y makakapakinig ng inyong pong salita. It's truly a blessing para po sa bawat isa na kami po ay makapakinig ng inyong pong mensahe, Panginoon. Tunay po na ito ho ay kagalakan po namin at kauhawang lubos, Panginoon, na mapakinggan ang inyong pong katotohanan. At ang inyong pong salita ay patuloy po naming may pamuhay ayon po sa itinuturo po nito, at ang inyong pong tagapagsalita ay gamitin niyo po lamang instrumento, itago po ninyo sa likod ng inyong pong kabanalan. At patuloy po, Ama, humihingi po ako ng tawad sa akin pong mga pagkakasala at sa akin pong mga kahinaan. Ikaw po manguna at ikaw po makita sa katotohanang mapapakinggan po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. At dito po makikita natin muli, mga kapatid, ang bigat ng ministry sa part po ng isang lingkod ng Diyos. So, hindi lang ho siya basta tumatayo sa unahan, hindi lang ho siya basta nagsasalita sa maraming tao, sa maraming mga Kristiyano, but may kaakibat ho itong
responsibilidad. At meron po itong kaakibat na pananagutan kung tayo man ay nakagagawa ng mga bagay na maaaring ikapapahamak ho ng ating tinuturuan o ng ating pong pinaglilingkurang mga Kristiyano. Ano po? Kapwa mananampalataya. So this is a ministry worthy of God. Ano po? And last Sunday, ang ating pong natunghayan po ay ang pagsasalarawan po ni Apostol Pablo sa kanyang sarili bilang isang ina. So hindi po ito hindi po ito literal na siya ay naging isang ina, although yung damdamin at yung puso ng pagiging isang ina ay kanya hong ipinadama sa mga taga-Tesalonika. So ito yung kanyang pagmamahal na natunghayan po natin sa kanya pong sulat, bukod sa kanyang intensyon bilang isang tagapaghatid ng mabuting balita. So first is that he is a committed presenter of the gospel, and aside of that, he is a commissioned preacher of the word. That's why sabi dito, hindi kami naparito, hindi kami sumulat sa inyo, hindi kami nagturo sa inyo by way of deceit or by error or by impurity, but just as we have been approved by God. Kung paanong ito ay katanggap-tanggap sa Diyos, o kung paanong ito ay aprobado ng Panginoon at pinagkatiwalaan ng mensahe ng kaligtasan. So, stewardship, ang makikita po natin dito. And not to please men, but to please God. So, hindi para hikayatin ng tao, o di kaya ay basta lamang dayain ng tao, sa pamamagitan po ng mga turo, kundi upang bigyan ng parangal ang Diyos, bigyan ng kaluguran ng Diyos na sumusuri ng puso ng bawat tao. Kaya wala ho tayo may tatago sa Panginoon, tayo man ay nasa ministry ng pagtuturo o tayo man po ay tinuturuan. So ang Diyos ho ang sumasaliksik at sumusuri nito. At sinabi din po ni Apostol Pablo, hindi kami naparito with flattering speech. May mapangakit na pananalita o pagtuturo. Or with a pretext for greed upang kayo ay i-take advantage namin. So, hindi ho itong intention po ni Pablo. At saksi ang Panginoon, sabi dyan, God is witness. At hindi namin sinisik or hindi namin mithiin o hinahanap ang kaluguran o ang kapurihan ng tao, o kung kami ay purihin man ng tao, kundi ang kapurihan ng Panginoon. Bagamat kami ay isang alagad ng Panginoon. And 7, sabi dito, we prove to be gentle, like a nursing mother. So, hindi lang si Pablo sa kanyang sarili, inihalin tulad niya ang kanyang sarili bilang isang ina, but also Silvanus and Timothy. So, kasi tatlo ho sila dito, si Silas, si Timoteo, at si Apostol Pablo sa kanilang pagdimisyon sa Thessalonica. So first, as a nursing mother, he nursed them with gentleness, with affection, with sacrificial love, and without being a burden. So ito ang pagiging ina ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Hindi siya naging pabigat at siya'y nagpakita ng halimbawa ng pagiging isang lingkod o pagiging isang ministro sa pamamagitan ng kaamuan, ng kanyang pagmamalasakit, at ng kanyang pag-ibig with sacrifice. Talagang sacrificial ang pag-ibig niya. And bilang isang ina sa kanyang mga kapatid o sa kanyang mga minamahal na mga anak ng Diyos, he left an indelible mark of unparalleled sacrifice. So talagang nag-iwan si Apostol Pablo ng marka na hindi basta-basta mabubura. At ang kanyang iniwang marka ho ay ang sakripisyo na hindi ho mapapantayan marahil ng mga lingkod ng Diyos. Kasi talagang iba ho ang sakripisyo na nakita ho natin kay Apostle Paul. Iba ho ang nakita ho nating pagmamahal na ipinadama ho ni Apostle Paul. Kaya yung espiritu ho ni Apostol Pablo is kagaya ho ng sa Panginoon. So yun po hindi ho yung espiritu na kung saan inire-relate ho natin sa ating laman, sa ating mga infirmities. Kundi ito ho ay pagtulad niya kay Kristo
Di ba? Sabi nga doon sa 1 Corinthians, as I follow the example of Christ, follow me. Hindi niya sinabing, just follow me. Period. But ang sabi niya, follow me as I follow Christ. So, yung yabag ng Panginoong Hesus, siyang ating tinutungtungan, siyang ating nilalakaran. Yung iniwang yapak ng Panginoong Hesus, ito yung ating sinusunson. Ano ho? Hindi yung gumagawa tayo ng sariling yapak na hindi naman para sa Panginoon. And He ministered to them, okay, as what ministry really means. And how He took care of them was undeniably an example of faithfulness. Talagang ito ay halimbawa ng katapatan. Ito ho ang matutunghayan natin sa ministry po ni Apostle Paul. At pinatunayan niya ang kanyang ministry kung ano ang ibig sabihin nito sa pamamagitan ng kanyang pagdimisyon, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan bilang lingkod ng Diyos. At hindi lamang isang ina. So, not only a nursing mother o inang nagpapa-dede, ng kanyang anak. Kasi yun po yung nursing hood, yung idea ng nursing, yung provision, ibinibigay niya yung sukat kailangan ng kanyang anak. So yun po yung nursing. And not only as a nursing mother, Paul cared to them like, he also ministered to them bilang isang ama rin. Kaya magulang po, makikita ho natin ang image ng pagiging isang magulang po ni Pablo, ang makikita ho natin from verse 7 to verse 12. So mula sa isang ina, ngayon naman, ang makikita naman natin ay ang pagiging ama ni Apostol Pablo. So as a caring parent for God's children, so not only as a nursing mother, Paul ministered to them as a leading father. Bilang isa ring ama na namumuno o nangunguna sa kanila. So, syempre, ang ama naman ho talaga ang head, di ba? So, sa isang pamilya, ang ama, ang kumbaga siya yung nasa otoridad para pamunuan at siya ang responsable sa kanyang pamilya, sa progress nito o sa failure nito. Okay? Siya ho ang responsible. Kung paanong si Adan ang responsable sa pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan. Di ba? Kasi siya yung binigyan ng authority para pamunuan ang lahat ng nilikha ng Diyos. So, ganun din sa isang tahanan. Ang ama po ang responsable. Kaya, para kay Apostol Pablo, siya din ang responsable spiritually sa mga taga-Thessalonica. So, ito po yung ipinapakita ho dito ni Apostol Pablo. So, from verses 10 to 12, so ito po makikita ho natin, basahin ko po, sabi dyan, you are witnesses. Saksi kayo. Okay? Saksi kayo at ang Diyos, how devoutly and uprightly and blamelessly we behaved toward you as believers. Toward you believers. Kaya hindi ho natin pwedeng i-separate yung conduct. Kung ikaw ay isang lingkod ng Panginoon, na ang prominent lang is yung knowledge, yung expertise, yung attainment, achievement. Hindi yon. Sabi ni Apostle Paul, kayo ay saksi, sabi dito, how devoutly and uprightly and blamelessly we behaved. At pag sinabi ho nating behaved, ano ho ang tinutukoy dyan? Eh di ang ating pag-uugali. Ang pag-uugali ng isang alagad ni Kristo. Ang pag-uugali ng isang minister. So, a ministry worthy of God includes conduct. Kaya first, He led them by an example of personal integrity.
So, nadaanan na natin actually yung integrity last time. Ano ho, dun sa first point po natin, yung tinatawag po nating, dun po sa verse 1, di po ba? The boldness to speak the gospel amid much opposition and our exhortation. So, ito yung nakikita ho natin, yung karakter ng isang lingkod ng Panginoon. So, inulit ho niya dito sa verse 10. Ang sabi niya, kayo ay saksi how devoutly and uprightly and blamelessly we behave toward you. In other translation, makikita naman natin how holy and righteous and blameless was our conduct toward you, believers. So this is in ESV. Ang binasa ko po kanina is NASB. Ano po? At ito ho ay tumutukoy sa integridad ng isang lingkod ng Diyos. Integridad. At ang integridad ho, sabi dito, ang tinitingnan ho dito ay ang kanyang behavior. Kaya bilang isang ama, behavior matters. Kasi siya ay responsable sa ikabubuti ng kanyang mga anak kahit sa spiritual na aspeto. Kung gusto niya na mga anak ay maging kawangis ni Kristo, dapat ang ama ay tumulad kay Kristo. Alangan naman ang gusto niya na maging anak, sabi nga ang kanyang mga anak ay maging kawangis ni Kristo, siyang ama hindi sumusunod sa yapak ni Kristo. Lalo na sa kanyang pag-uugali. Kaya sabi dito is, behavior matters. Kung tayo, ang turing natin sa ating mga minamahal na kapatid, kung may ganun tayong damdamin, ay anak sa pananampalataya. Kailangan maging mapagbantay tayo sa ating pag-uugali. So bilang isang ama, ano po? So pag halimbawa nakita natin ang ating mga anak at meron silang ugaling mali. Yan. So sasawatahin natin sila. Hindi naman yung agad ay hampas hindi naman agad ay spank. Hindi naman agad ay yung walang ano-ano. Yan. So syempre, nandun yung ating verbal, sasabihin natin sa ating anak, anak, mali yan. Anak, masama yan. Okay? So we reprimand them saying, son, or my love, or honey, that's bad. Masama yan. Pero pagka sinabihan naman tayo, kaya ko naman ginawa yun kasi ginagawa mo rin ito. Because I see you doing the same. The same behavior. So ang laking sa part ng isang ama. So parang na-disappoint natin yung ating anak. Sa pagiging ama natin. Kaya we disappoint them seriously as a father. And that's the same way in the ministry. We should behave to them accordingly. Kagaya ni Apostle Paul. So this is what the Bible says. Wala ho ditong pagtatakip. Wala ho ditong cover up. Talagang isinisiwalat po ng Bible kung ano po si Apostle Paul sa mga taga-Tesalonica. Na siya ay nagpakita ng halimbawa bilang isang ama. At ang pagiging isang ama niya, sabi niya, sabi dito, how devoutly and uprightly and blamelessly we behave toward you. So ito yung pagiging ama ni Apostle Paul. Parang Father's Day, Kasi ang image dito ni Paul is bilang isang ama. Okay? And he behaved to them first, devoutly. So, meron pong tatlo dyan. So, devoutly, at ang makikita naman po natin dyan sa screen, holy. Kasi sa ESV, ang ginamit po is holy. Sa NASB naman, ang ginamit is devoutly. Pero kung titingnan po natin sa Greek, yan po ay mula sa salitang hosios. Ano po ang ibig sabihin ng hosios? It underscores that every facet of Christian ethics must grow out of genuine devotion to God. So, kapag sinabi po nating hosios is devotion sa Panginoon. Kung gaano ka-devoted ang isang lingkod ng Diyos, ito yung tinatawag po nating holy. Pamumuhay ng may kabanalan. Kaya,
sa 1 Peter chapter 1, so ito po ang sinabi. Ano po? 1 Peter chapter 1:15. Simulan natin sa 14. Ang sabi dyan, as obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance, but like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior. Be holy in yourselves, in all your behavior, because it is written, you shall be holy for I am holy. So, yung saklaw, ano po? Nung pagpapabanal, ang sabi dito is in all your behavior. Kaya talagang, sabi nga pagka nababasa natin ito, kung ikaw ay isang minister or isang leader, church leader, meron kang hawak ng mga members or kapatid sa Panginoon. Parang napakabigat. Kasi sabi nga oftentimes na nagfe-fail ho tayo sa ating mga weaknesses. Hindi natin talaga ma-attain yung perfection hangga't tayo ay nasa lupang katawan. Marami hong mga lingkod ng Panginoon ang nahulog. Di ba? Hindi bumigay. Kasi yung ganung kumpas ano po. Bumigay yun eh. Ang ibig sabihin po is marami ho ang kumbaga nag-step down or tumalikod, inabandona yung pong calling ng Diyos. So marami pong nangyaring ganyan sa mga fathers, spiritual fathers. 'Di ba? Nakalulungkot pero totoo ho 'yan. At ang isang dahilan ay ang kawalan po ng debosyon sa Diyos. So hindi siya ganoon ka-devoted sa Panginoon. Yun yung risk. Kaya ang sabi dito, how devoutly. So si Pablo, pinakita niya kung paano siya ka-devoted sa Diyos. Kaya sa kanyang behavior, siya isang halimbawa. Hindi siya naging sakit ng ulo, hindi siya naging eyesore sa mga taga-Tesalonica. So, pag sinabi nating eyesore, di ba, pagka halimbawa, malinis tayong tao. Pag nakakita ka ng agiw, so hindi ka mapapakali talaga na hindi mo tatanggalin yan. Pag nakakita ka ng mancha sa sahig, hindi ka talaga komportable na hindi mo tatanggalin yan. So, yun yung gusto ni Apostol Paul. Na hindi siya maging eyesore ng mga taga-Tesalonica. Okay? So, first is holy or devoutly. So, meron pang isang word, holily. So, meron pang isang salita, holily. Holily. So, meron palang ganung salita, holily. Okay? Holy, devoutly, or holily. Next, uprightly. So, yung pangalawang salitang uprightly naman, sa NASB or sa ESV, ang gamit naman po is righteous. So, from the word dikaios, it qualifies conduct, judgment, or speech as being fully consonant with God's righteous standard. So, ibig sabihin, yung kanyang paghatol o yung kanyang judge, sabi dito, yung kanyang conduct o yung kanyang pag-ugali at yung kanyang pananalita is fully consonant. So, which means in accordance with God's righteous standard. Yan. So, meron siyang ruler at ang ruler niya ay ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ang kumbaga ito yung naglalabas ng standard. That is the righteousness of God. Ito yung kung ano ang matuwid sa Panginoon, kung ano ang baluktot sa Panginoon. Ito yung ruler niya. Hindi yung sarili niya ang ruler niya. Hindi yung ugali niya ang ruler. Okay? But ang ruler ho ay ang salita ng Diyos. Kaya nga 2 Timothy 3:16, for training in
righteousness. Siyempre, kung ikaw ay isang lingkod ng Panginoon, sasansalain mo yung tao, tuturuan mo yung tao, sasanayin mo ang tao sa kanyang ikatutuwid. Ano ho? In righteousness. Okay? So, it qualifies conduct, pag-uugali, judgment. So, kumbaga, kung paano mo i-criticize, ano ho? Ang mga bagay-bagay at ang ating pananalita. Kailangan ito ay nakaayon doon sa standard. Sukat doon sa ruler ng Panginoon. Luke chapter 23 verse 41. So, ang Panginoong Hesus mismo, ang ating halimbawa po dito, in Luke 23:41. So, ano po itong setting dito? Ang Panginoon, habang siya ho ay nakapako sa krus, and ang dalawang magnanakaw, yung thieves, so sila ho ay magkaiba ng pagtingin sa Panginoon. So, verse 41, chapter 23, sabi po dyan, one of the criminals, verse 39, one of the criminals who were hanged there was hurling abuse at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." But the other answered and rebuking him said, "Do you not even fear God, since you are under the same sentence of condemnation?" Verse 41, and we indeed are suffering justly, for we are receiving what we deserve for our deeds. But this man has done nothing wrong. So, napansin ho natin, yung isang thief, okay, ang tingin niya, they deserve that sentence. The crucifixion, deserve nila kasi guilty sila eh. Nagnakaw talaga sila eh. But this man, the Lord Jesus, okay, the Lord Jesus has done nothing wrong. Ngunit, ang taong ito ay walang kasalanan. Wala siyang ginawang mali. 1 Peter chapter 2, di ba? So, talagang walang salitang lumabas sa kanya against doon sa mga taong nanakit sa kanya. Sa mga taong dumura sa kanya. Walang isang salitang lumabas against doon sa mga taong to. Only in his mind, in his heart, is forgiveness. Na sila'y patawagin ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan. Hindi ba? Talagang nakakamangha ang damdamin ng ating Panginoon. At kung paano din siya nag-iwan ng magandang image kahit doon sa magnanakaw. Nananampalataya sa Panginoon. So right after noon, kaya sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay naghahari na. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. You will be with me in paradise. Okay? Sapagkat nakita ng magnanakaw na ito na ang Panginoon ay walang kasalanan. At tunay siyang anak ng Diyos. Okay? So that is righteous or uprightly. Okay? And blameless. So, pag sinabi naman natin blameless from the Greek word amemptos, that is a manner of life free from legitimate accusation before God or humanity. Walang kapintasan, walang maipupukol na maling akusasyon. 'Di ba sa 1 Timothy chapter 3, 'di ba? Ang isang leader o ang isang bishop, kailangan siya ay anong una? Anong una sabi doon? Anong una sabi ho dito? In 1 Timothy chapter 3. Kailangan meron siyang dignified na buhay. Okay? He must be above reproach. So yun yung same idea. Pag sinabi po nating blameless, above reproach. Hindi siya iskandaloso. Hindi siya involved sa mga skandalo o sa scam. Hindi siya nababalitang ng gulo. Hindi siya nababalitang nanira ng relasyon, ng may relasyon. O ng church, ng may church. Yun yung sinasabi ditong blameless.
a manner of life free from legitimate accusation. Talagang nakaka-ano ito? Sabi nga, lungkot. Ano ho? Na may nakikita ho tayong tinatawag nila ang kanilang sarili na lingkod ng Panginoon. Pero ang pakilala sa kanila is ganito, ganyan, ganyan. Okay? So marami ho tayong kilalang marahil na involved po dyan. But tayo ho as servants, bilang lingkod po ng Diyos, kailangan po nating mag-stick sa sinasabi pong ito ng Biblia. In Philippians 2:15, ito pong sabi ni Apostle Paul. Okay, 2:15. From verse 14, do all things without grumbling or disputing, so that you will prove yourselves to be blameless and innocent, children of God above reproach, in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights in the world. So, hindi lang ito para sa mga ama, kundi ito'y hangad din ng isang ama para sa mga anak. Children of, sabi dito, of God, above reproach. Kailangan makilala tayo iba at hindi ho kasama o kahanay nung tinatawag nating crook. Pag sinabi nating crook is baliko. Sa Tagalog. O di kaya yung baluktot and perverse generation. So which is yung sistema na meron po sa atin. Sa mundong ito. And among whom you appear as lights, tayo maging ilaw. Matthew chapter 5. Pagliwanagin natin ang ating ilaw. Let your light so shine before men. Amen? Kumusta ang liwanag natin, mga kapatid? At kumusta din ang liwanag ng mga ama? Sa pananampalataya. And in 1 Timothy chapter 3 verse 10, so tingnan din po natin, ang sabi dito, 1 Timothy chapter 3 verse 10. These men must also first be tested, then let them serve as deacons if they are beyond reproach. So, yung pagtawag ho ng isang deacon. Kasi yung salitang deacon po means serving tables. Yung tagapagsilbi. Pero meron pa ring requirement. Ang Bible sa isang deacon. Nasabi dyan, kailangan masubok. These men must also first be tested, that let them serve if they are beyond reproach. Dignified life. So yun po yung sinasabing above reproach and blameless o walang kapintasan. Yung bang halimbawa, kilala ka as pastor, kilala ka as church worker, kilala ka as deacon, tapos may issue. Hindi po ba? At ang sabi nga, ang nakakaalam, yun nasa labas pa. Walang kamalay-malay yung nasa loob, yun nasa labas. Kaya mga kapatid, sabi dyan, integrity. This is very important. Lalo kung meron tayong hinahawakan. Kung ikaw ay isang ama, kagaya ni Apostle Paul, ama sa pananampalataya. And number 2, pangalawa po natin, is that he led them by instruction. So, hindi lang ho ang pagiging ama ni Apostle Paul is yung pagpapakita niya ng ehemplong pamumuhay, ehemplong pag-uugali. Sinasabi rin po dito, yung kanyang role bilang isang ama kung paano niya turuan ang mga taga-Tesalonica. Verse 11. So ano po sabi dito? Okay, balik po tayo sa ating passage. Verse 11, chapter 2. Just as you know how we were exhorting and encouraging and imploring each one of you as a father would his own children. So, exhortation. So we have first exhortation, and then we have encouragement and testimony or imploring. Kasi yung imploring po in Greek word means witnessing or testifying. So ito pong sabi dito. First is exhortation. So, kailangan ng isang ama ay laging
nagpapaalala sa kanyang mga anak. So that is the word parakaleo, entreating, beseeching, begging, namamanhik. Hindi ho basta lang magbigay ng mga direktiba. Ano ho? Na walang beseeching or wala hong imploring. Okay? That is biblical shepherding. It is neither a cold command nor a soft suggestion. It is a persuasive summons shaped by truth and love. So ang pagiging pastol, ang pagiging ama, sabi dito, is persuasive summons, but shaped by truth and love. Katotohanan at pagmamahal o pag-ibig. Hindi lang basta ikaw umuutos lang. Ano po? Mahirap naman yung amang utos lang ng utos. Pero wala hong care. Wala hong love doon sa kanyang inuutusan. So ano magiging tingin ng anak sa kanyang ama? Pag lagi siyang inuutusan, ano magiging tingin? So masyadong, sabi nga, stiff. Ano ho? Yung kanyang pagiging ama. Parang kumbaga siya, parang bakal to bakal na walang lubricant. Ano ho? So hindi ho maganda kasi yan for example, halimbawa, pagka meron tayong naririnig sa sasakyan, na nag-uumpugan o nagkikis-kis ang dalawang bakal na talagang ang sakit sa tenga. So, kailangan lalagyan mo yan ng lubricant. Para mawala yung pagkikiskis at maganda uli yung pag-ikot niya. So, for example, sa gulong. So, ganun ho yung tinatawag nating exhortation. So, it must be blended with earnest appeal. Biblical proclamation must be blended with earnest appeal. Ako'y umaapela sa inyo. Ako'y namamanhik sa inyo. Ako'y nakikisuyo sa inyo. Okay? Kaya kung naranasan ho natin yung basta lang nangangaral without exhortation, without entreating, so natuto ho tayo somehow. Ano po? Ganun pala. Kasi iba ho ang magiging dating yan sa tagapakinig. Okay? So, parang din yan yung pagpapalaki sa anak. Pagpapalaki sa anak. Hindi natin mapapalaki mabuti kung wala ho tayong entreating or beseeching doon sa ating anak. Di po ba? Hindi lang yan basta ituturo mo lang kung ano yung tama. Ituturo mo lang na ganito, ganyan, ganyan. So ito po yung tinatawag po nating exhortation, which means pagtulong. So one alongside to help. So yun po yung salitang parakaleo. And we have encouragement. In other translation, ang mababasa po natin is consolation. And ang sabi po dito is, ito yung pagbibigay natin ng comfort. Kapag ang ating anak sa pananampalataya ho ay nasa kabalisahan o nandoon sa point ng kanyang panghihina sa pananampalataya. Hindi yung ama na parang walang pakialam kung ang anak niya ay nandyan o wala. So hindi yun ang damdamin ng isang ama na makikita ho natin kay Apostle Paul. Ang makikita ho natin is nandoon yung lagi niyang pagpapaalala at nandoon yung palagi niyang pagpapalakas para sa mga mananampalataya. So comfort, is parental. And it is both tender like a mother and directive like a father. So hindi lang basta puro direktiba, puro utos, meron ding tender. Sabi nga, meron ding tenderness. Kagaya ng isang ina. Kaya nga sabi ni Paul, kagaya ng isang ina at kagaya din ng isang ama na nag-uutos at nagpapalakas. Encouragement. And moving believers toward maturity para sa paglago ng kaniyang mga anak. So, tatay talaga.
tayo'y namulat sa ibang mukha ng pagiging ama, well, ito ho ang fatherhood na makikita ho natin mula po sa Biblia. Siya'y laging nagpapaalala, siya'y laging nag-i-encourage, or kinokonsole niya, kinocomfort niya ang kanyang mga anak. Kapag may problema, kapag ka nagkakasala, kapag ka balisa. Amen? Amen. 1 Thessalonians 5:14, ano pong sabi dito? We urge you, brethren, admonish the unruly, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with everyone. So, binanggit yung word na encourage. Ano po? Encourage the faint-hearted. So, those who are, sabi nga, sila ho'y hinang-hina sa kanilang spiritual na buhay. Para bang sawa na sila na maghintay kung kailan babalik ang Panginoon. Sawa na sila na mabuhay na, kumbaga, sinusubok sa pananampalataya. Pero ang tunay ho, siya'y nagtitiis at nagpapatuloy. Okay? And we have testimony. So, ang ginamit naman po dito is imploring. Okay? So, the word testimony from the word marturumai, so dito po nagmula yung salitang martyr, this is a warning against any deviation from the divinely prescribed course of conduct. So, isang ama ho na talagang mapagmahal at nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Sapagkat, sinasabi ho niya dito sa mga taga-Tesalonica na, sabi diyan, imploring each one of you. Okay? Witnessing each one of you as a father. Na bilang isang ama, ayoko na kapag kayo'y nagpatuloy sa inyong katigasan ng ulo, ay kayo'y mapalo. Yung tinatawag ko nating discipline. Di ba? Ayaw naman natin yung humantong lagi tayo doon sa punto na kailangan nating saktan ang ating mga anak. Laging meron tayong warning. Lagi tayong merong paalala. Anak, first offense. Anak, second offense. Pag naka-third offense ka na, kukunin ko na yung kamagong. Hindi yung first offense, kamagong agad. O kawayan. Siyempre may babala. So ito yung sinasabi ni Apostle Paul na imploring each one of you as a father would his own children. So, warning against any deviation from the divinely prescribed course of conduct. And this is more than a casual speech. It is an oath-like affirmation delivered in the hearing of God's people, or in the hearing of God and people, binding both the speaker and audience to the truth declared. So ito po yung sinasabing imploring, or witnessing. Na sana lagi kayong compliant sa mga utos ng Panginoon. Lagi kayong sumusunod sa mga pangaral ng Bible. Dahil kung hindi, bilang ako'y inyong ama, isa rin sa ata sa akin, ang kayo ay disiplinahin. Kaya meron tayong church discipline. Pag nagkakasala, meron tayong tinatawag na discipline. Pero hindi ho ito yung papaluin in public. Wala naman hong ganung church. Na may nakakita ba tayong church na ganon? Pinapalo in public ang member ng pastor. Sa school dati. Pagka walang assignment, pai-squatin. Sino naka-experience niyan? Pag walang assignment, pai-squatin. May ilang libro yon, ilang patong na libro. 10. Pipingutin. Paluluhurin sa munggo. Hihilahin ng patilya. Okay? So, ganyan yung mga disiplina nung araw na hindi na pwede ngayon. Pwede pa rin, pero wag publicly. Wag public, patago.
Okay, so sabi dyan, witness. Si Pablo, nagsilbi siyang halimbawa. Ano ho? Kaya ito ho yung kanyang paalala sa mga taga-Tesalonica. Paternal instruction in the ministry accompanies direction and discipline. So, yung pagdidirect, ano ho, ng isang ama sa kanyang anak. Ano yung sabi dun sa Proverbs? Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Siyempre, saan natin ituturo, saan natin ididirect yung ating mga anak? Sa tama. Ano? At ito ay sa pamamaraan ng Biblia. And discipline. So, pag nagkamali, strike 1, paalala. Strike 2, yan, medyo ang boses mo ay mas ano na, mas intense na. Pag strike 3, kailangan mo na mag-maintenance. Ihanda ang maintenance. Evasive action. Yan. So, talagang disiplina po. Ano po? So, yun po ang ama. Ano ho? And, last, number 3, he led them toward maturity. Verse 12. Okay? So that you would walk in a manner worthy of the God who calls you into His own kingdom and glory. So, as a father who loves to see his children growing up in the faith, Paul ministered to them for their walk, that they walk in a manner worthy of God. So, concerned si Apostol Pablo bilang ama sa pamumuhay ng mga taga-Tesalonica. Kaya sabi dito, so that you would walk in a manner worthy of God. That's why spiritual fatherhood looks forward to the glorification of God's children. Hindi lang pangkasalukuyan ang ang focus po ng isang ama sa pananampalataya. Maging ang kanilang maturation, perfection, yung kanilang hinaharap, na naghihintay din po para sa atin. So again, hangad din po ba natin ang isa't isa na lumakad karapat-dapat sa Diyos? Hangarin din po ba natin sa isa't isa yan? That we should walk in a manner worthy of God. Not in a manner worthy ng ating mata. So, hindi natin piniplis ang Diyos, kundi ang tao lamang. Pero bilang isang ama, ang hangad po natin ay hindi lamang ang kanilang ikabubuti, kundi ang kanilang pagpapatuloy hanggang sa tinatawag po nating glorification, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya in 1 Thessalonians 5:23 and 24, ano po sabi dito ni Apostle Paul? Now may the God of peace Himself sanctify you entirely. So ito yung dulo, ng sulat po niya. That the God of peace Himself may sanctify you entirely, and may your spirit and soul and body be preserved complete, without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is He who calls you, and He also will bring it to pass. So ito ang kagustuhan po ni Apostol Pablo bilang ama sa mga taga-Tesalonica, na sana sa biyaya po ng Panginoon, sila'y pakabanalin o pakabanaling ganap ng Diyos ng kapayapaan. Ang kanilang kaluluwa, ang kanilang espiritu, at ang kanilang katawan ay ma-preserve hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ito ang damdamin ng isang ama. So, He led them toward maturity. Okay? Kaya, mga kapatid, bilang isang mga anak sa pananampalataya, ano po ang ating sukli sa mga pangaral, pagtuturo ng mga itinuturing nating ama sa pananampalataya? At sa mga ama naman sa pananampalataya, seryoso ba tayong ibahagi ang ating buhay para sa ating mga kapwa mananampalataya? Seryoso ba tayong mamuhay o ipakita ang pamumuhay at ang halimbawa ng pagiging isang alagad ni Kristo?
So ito po yung nakita ho natin sa ating pangalawang subpoint. Ano ho? As a leading father, a caring parent for God's children. Amen? So next po, sa susunod na linggo po, ang ating pong matutunghayan is a comforting partner o katuwang ano ho, ng mga kapwa mananampalataya bilang isang ministro. Ano ho? Si Apostol Pablo. So first is a committed preacher or a presenter of God's word or the gospel. And then, a caring parent. Isang magulang para sa mga anak ng Diyos. So next Sunday po yung ating pangatlo. Ano ho? A comforting partner. Katuwang ng mga anak ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong pong salita. Salamat po sa pagtuturo po ninyo sa amin about this qualities na dapat ho naming may pakita kung kami isang ama sa pananampalataya at sa mga anak naman sa pananampalataya. Kung paano naman po kami sumunod sa inyo pong katuruan, Panginoon. Salamat po at patuloy niyo po kaming paalalahanan sa araw-araw hinggil po sa mensaheng ito na makapamuhay kami karapat-dapat sa iyo, Panginoon. That we should walk in a manner worthy of yours, Panginoon. Salamat pong muli. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan